Okay, maayong adlaw sa atong tanan mga kaigsuonan 'no. Mga kaigsuonan diha sa Visayas ug Mindanao 'no, maayong adlaw ninyong tanan. Ah, Siyempre, magandang araw din sa, Luzon 'no. Ah, o puwede nating sabihing, maligayang araw sa lahat 'no. Mapa-Visayas, Mindanao at sa Luzon. So, pag-usapan natin itong, Davao 'no, lalo na yung Davao City. So, may nakuha tayong impormasyon, ah, di umano tatakbo na itong si Digong 'no, sa pagka-mayor. Tapos yung kanyang busy ay di umano itong, kasalukuyang mayor na si Baste 'no. At ito namang, si Pulong ay, tatakbo pa ring congressman 'no, ah, at yung anak niya, Rigo, hindi ko masyadong alam ano, ay tatakbo ding, councilor ng, Davao City. So, ah, ito ay noon pa naman binabanggit na 'to ni Attorney Panelo 'no, na di umano mag-uusap ang mga Duterte, ah. Natatandaan niyo ba yon mga 2 months ago or 3 months ago? Mag-uusap ang mga Duterte dahil, nangangamba sila 'no, medyo naa sila'y kahadlok. Ha, una, daghan ay modagan 'no, sa Davao City, mao gyud nay balita kayo. Ang mga dili maningog sa una, ang mga hadlok nga mga lider, hadlok sa ilaha ay, medyo nawala na ang kahadlok ug, gusto na nga modagan, mokontra, molaban sa kung sa Tagalog lalabanan na yung, mga Duterte. At siyempre ang, kilalang-kilala na lalabanan yung mayor ng Davao City ay itong si Nograles, isa ring abogado 'no. Ito yung itsura niya, 'yan, magaling na congresswoman ngayon 'no, hindi ko lang maalala ang party list nito, pero napakagaling 'no, abogado rin pala ito. So, sabi nga yung ama nito at yung ibang mga angkan ng mga Nograles ay matagal ng, ah, gustong maglingkod o maging leader diyan sa Davao pero, sa hindi malamang dahilan 'no, hindi natin malaman kung namamanipula o kung ano 'no, nagparaya o nagpaubaya na lang ang mga ito 'no, na hindi, labanan ang mga Duterte. Pero may mga panahong naglalaban-laban sila noon pa. Pero sa ngayon na medyo marami ng nabulgar sa mga kagagawa ng mga Duterte 'no, ah, nanindig yata ang balahibo. Nanindig yata ang balahibo ni Baste 'no. So, ang huling balita natin kumo natakot itong si, Baste, iyon na nga 'no, magpakampi na sa kanyang ama. Yung kanyang ama ang tatakbo. So, sabi nga natin, itong si Baste ay nahadlok sa mga Nograles ano, kung sa Bisaya pa 'no. So, wa ba siya mosalig sa iyang, pag-manage 'no? Pila siya ka tuig nga Davao o mayor, 'di ba mingon sila nga maayo sila dumala 'no, kung sa Bisaya, kung sa Tagalog, 'di ba sabi nila magaling silang mag-manage, magaling silang mag-administer.
Bakit ngayon, natatakot itong si, Baste, 'no? Kayong mga taga Davao, ano sa palagay niyo? Sabi nila ang galing nila magdumala, ang galing nila magpatakbo mula kay Digong, kay Sara, ah, kay Baste. Oh, bakit ngayon, nababalahibuan, 'no? Biglang bumahag ang buntot nitong si ano, Baste, ito ba ay patunay na ang balita kasi natin, mahilig lang sa inuman 'tong Baste at ang expertise nito ay pagiging tambay nung araw, 'no? So, nanginig ba itong taong ito sa magiging kalaban niya? So, umatras na at, to the rescue na yung tatay, ah. So, ang pag-usapan natin malamang, ngayon Lunes hanggang, Martes ay, magkakaalaman na pero nagsalita na itong si Digong na di umano, siya na nga ang tatakbong mayor dahil, bagamat ang kanya ring anak na itong si Sara ay sobrang kahambugan, 'no? Dili man ninyo angkonon, labi na kanang mga supporter ni Duterte, dili man ninyo angkonon pero sobrang kahambugan ng mga Duterte. Ilabi na itong si Sara nung mga 6 months ago, 'no? 'Di ba, 6 months o 4 months ago, ning istorya siya, nanghinambong siya nga tulo ka Duterte ang modagan sa Senado. Pakauwaw lang. Pero yun nga 'no, so, ah, may ilang panghinambog pero karon mura silag mga ero 'no, mura silag mga ero nga kamong mga taga Davao 'no, maobserbahan ninyo, ang mga Duterte ron murag mga ero nga mag-inilugay sa bukog, ha. Ingna nga ano, modagan ang anak ni Duterte sa pagkakonsehal, kana siya, nag-file na ng COC, Certificate of Candidacy bilang, councilman modagan sa pagkakonsehal. Ug siyempre ang magtatay 'no. So pila na sila ka Duterte diha ron, si Pulong unya kini iyang anak, unya si Baste, unya si Digong. So upat sila 'no, apat silang, mag-away-away sa bukog, sa bukog ng Ero o sa bukog ng Ero, sa bukog sa Davao, 'yan 'yun, 'di ba? Ano 'yan, kita sige tagpangandoy nga unta walay dynasty, kay nahibaw man ta nga naa man po'y laing tawo nga kamao pa mo dumala, nganong kinahanglan man gyud og mga dinastiya, ah. Dako kaayo na nga problema bisan 'pag moingon mo nga maayo sila dumala, maayo sila mag-manage, bisag kinsa mapabilyar, mapa-Cayetano, mapa-Tulfo, mapa-Binay, mapa sino pa ba sa nasyonal, mapa-Bilyar, 'no? Ang hindi talaga natin gusto sa dinastiya is kahit magaling pang lahat 'yan, paano kasi kung magkakaroon ng, iisang interes? 'Yun ang hunahuna 'yun ang lagay natin sa isip natin. Paano kung dumating sa punto na ang interes kunyari ng mga bilyar is lupa at ang pinag-uusapan sa batas ay lupa? 'Yan bang mga magkakamag-anak na 'yan kung napasok lahat sa isang, katungkulan, kunyari pare-parehong senador, pare-parehong, congressman, lalabas talaga yung kanilang interes at magtutulungan sila bilang pamilya, bilang dinastiya at ipaglalaban nila ang pare-pareho nilang interes. So, paano pa masisiguro ng tao na ang kanilang ginawang, batas o mga alituntunin ay para pa sa lahat, ah. 'Yan ang lagi nating ipaulit-ulit na ang dinastiya ay
masama para sa isang, bayan o sa isang pamumuno ng bayan man 'yan, ng siyudad man 'yan, ng bansa man 'yan, 'no? So balik tayo dito sa dinastiya ng Davao City, 'no? So nakakalungkot, 'no, nakakalungkot na yung, itong si Duterte at si Baste ay nakaramdam lang ng, ah, hadlok, 'no? Nakaramdam ng, pagkabahag ng buntot, ay ito na yung kanilang magiging, programa, 'no? At ang masakit dito ay tila may hidden agenda sila, alam niyo ba yun mga taga Davao, 'no? Isa itong ano, may mali dito, 'no? Naisayop ininiyaing na nga 'no. Una, tungod nga nakaramdam sila ng, alinlangan, nakaramdam sila ng, maaari silang matalo, ay gumawa sila ng isang, pag-uusap o may lihim silang, pagpaplano. Paano ba yun? Ito na nga 'no, una, isalba si Baste sa pagkatalo, 'no, laban sa mga Nograles. Pero ang hindi maganda rito ay, kapansin-pansin na kung sakaling manalo na si Digong, bagamat hindi na rin tayo kumbinsido 'no, ako mismo hindi naman ako kumbinsido na mananalo pa itong si Digong, kahit na sabihin pang malakas ito. Kung talagang desidido na yung mga Nograles, kahit si Digong ang lumaban ay, just try 'no, just try it 'no, labanan niyo pa rin. Alam ko na marami ng, taga Davao ang, ah, hindi nakakagusto dito at, lalabas 'yan sa balota. Maaaring, takot silang lumantad, pero sa botohan naniniwala ako na mananalo na ang magiging kalaban ng mga Duterte at kahit pa si Digong ang tumakbo. Pero yun na nga 'no, ipagpalagay na lang nating, mananalo pa rin si Duterte. Pero tila mayroong hindi maganda dito, ano? Kasi siyempre ang mga botante, aasa sila na babalik si Duterte, babalik si Digong para magserbisyo, 'no? Pero kung ang hidden agenda ng mga Duterte ay lalabanan lang o babalik lang si Digong dahil, para masiguro na mapanatili nila ang mayor, position, ay merong mali dito. Dahil puwede kasi palang, ah, once na siya na ang manalo, 'no, puwede siyang mag-resign, mga kaigsuonan diyan sa Davao. Puwede siyang mag-resign on the spot or kung kintahay mosamot ang iyang sakit 'no, mosamot ang iyang sakit, puwede pod niya himuong rason para mo-resign siya ug tungod nga ang iyang vice mayor is si Baste, automatiko na si Baste ang magiging vice mayor o maging mayor. Nakuha niyo mga kaigsuonan? So dili siya modagan, si Duterte si Digong dili modagan para magserbisyo, 'no? Alaot ang mga tao, nga mga taga Davao nga motuo na pod, mabudol na pod nga modagan siya para magserbisyo. No, nungka, kung sa Bisaya pa. Modagan siya para lang maproteksyonan niya ang posisyon sa iyang anak, 'no? So sabi ko nga dito, sa makatuwid hindi tatakbo para magserbisyo, bagkus dahil lang sa puwestong maaaring maagaw sa kanila. Nakuha niyo mga kaigsuonan, So ito ang puwede kong sabihin 'no, alaut ang mga taga Davao City, ha, dula murag kung sa Bisaya pa, dula-dulaan lang sa mag-ama ang mga boto ug pangandoy nila nga serbisyo gikan unta kang Digong, 'no? Pero ang hidden agenda mo'y atong, pangagpas
na mudagan siya, it's only for the sake of basti, 'no? So, murag murag dako kayo ni nga, binuang 'no, murag dako kayong binuang ni siya sa, ah, katawhan sa Davao 'no. Kung modagan ka para maghatag og serbisyo, mao nay una nimong sumpaan, 'di ba? Mao na imong gustong angay, buhaton. Modagan ko para magserbisyo sa mga tao, bisag asa man na, munisipyo, sa siyudad, congressman, modagan ka para magserbisyo, 'no? Pero kung kini mo ilang plano nga for the sake of, basti lang, eh, panlimbong ni siya, binuang ni siya 'no, tinunto ni siya kung sa Bisaya pa, dako kayong tinunto. So, naa na sa inyo 'no, naa na sa inyo mga taga Davao, mga kapareho nako mga Bisaya 'no, naara na nato, naa na ninyo kung, magpauwat pa mo. Nahibalo ko nga daghan ay, ah, kamaong mosukol, kamaong mopili, daghan ay nakat-on, daghan ay nakamata sa katinuoran nga mga taga Davao City 'no. Kini may maayong, sukdanan 'no, kung magpailad ba gihapon mo, ha, nga tungod lang nga mapildihay ang iyang anak, modagan kunuhay siya para masiguro nga dili mailog ang mayoralty diha sa Davao City. Ang ilang gibinuangan diri hindi yung nga kalaban lang, hindi lang yung kalaban ng mga Nograles, kung hindi yung mismong mga botante, ang mga taga Davao mismo ang ilang giilad o tinuntuhan o gipanlimbungan lang 'no. Kaya ang usa lang ka rason ang kinahanglan nato, pagmudagan ta magserbisyo ta, mao nay pinaka-ano nato, pinaka-goal 'no. Pero kung modagan ta tungod lang nga proteksyonan ang si Basti o ang anak niya, dako kayong binuang na. Okey, so mao ra na atong ikaistorya 'no. Yan lang masasabi natin tungkol dito sa plano ng mga Duterte at alalahanin natin 'no, nga, bisag bukog na lang na mag-inilugay pa yapon ang mga ero, ang mga Duterte dogs 'no. Sila-sila na lang ang gustong, ah, dumala. Murag wa na gyud laing nahibalo, kamao dumala sa Davao City. Naara na ninyo kung magpadayon mo sa mga Duterte. Okey, maayong adlaw ug, salamat sa inyong pagtan-aw. Maraming salamat sa inyong panonood. Magandang, umaga, hapon man diyan o gabi man diyan. Okey, ingat tayong lahat.